Science and Technology, community based on rice integrated crop management. Isang proyektong pinangangasiwaan ng Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development o tinaguriang PCARD, na may layuning lalo pang palawakin at pag-ibayuhin ang produksyon ng palay ng mga magsasaka sa iba't ibang panig ng ating kapuluan. Nitong nakalipas na ilang araw, kabayan, naisagawa ng PCARD ang isang Technology Field Day sa Barangay Esmeralda, bayan ng Balungaw sa Pangasinan, na dinaluhan ng mga magsasakang nagtatanim ng palay na itinuturing ng mga dalubhasa na matagumpay na naisagawa ang lahat ng mga payong bigay ng mga dalubhasa sa PCARD at ng mga kaugnay na ahensya ng pamahalaan sa larangan ng pananakahan. Ang nasabing bayan sa Pangasinan ay isa lamang sa mga pinaglagakan ng nasabing proyekto. Kaagapay dito ang pamahalaang lokal ng Pangasinan at mga samahan ng mga magsasaka. Lemmy, dito sa dinayo natin na isang programa para sa produksyon ng palay, ano ang talagang pinaka-main thrust ninyo rito para malaman ng ating mga nanonood sa palatuntunang ating alamin? Ito po ang main purpose po o kaya objective ng Science and Technology and Community-Based Farm on Integrated Crop Management. Mainly po doon sa varietal adaptation ng mga inbred rice para mapataas natin ang aning mga farmer. Then, sa pamagitan ng proyektong ito, makikita ng mga farmer kung ano yung mga inbred varieties na suitable o adaptable sa area. You're from the LGU. Bakit ninyo pinili ang Esmeralda, Barangay Esmeralda sa Balungaw? Main reason po, Esmeralda is very supportive o kaya madaling kausapin. Hindi po. May cooperation sila. Okay. Then yung area po is irrigated. Okay. Then Esmeralda is the largest barangay in Balungaw. When you say the largest barangay in Balungaw, in terms of rice production or in terms of population? In terms of population and in terms in the area of rice production. Ito po, kabayan, sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System.
Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Okay, kabayan, bukod po sa rice production na pag-uusapan ng ating palatuntunang ating alamin, may kaugnayan po pa sa pagpapalaganap po ng siyensya, teknolohiya sa tinatawag po nilang community-based project po sa larangan po ng produksyon ng palay na dinayo ng ating palatuntunang ating alamin sa Barangay Esmeralda sa bayan po ng Balungaw sa lalawigan ng Pangasinan. At yan po ay bahagi ng ating mga pagpapakitang gawa sa palatuntunang ating alamin. Kabayan, huwag po kayong lalayo. Mamayang konti pag magpapatuloy po ang ating programa tungkol po sa mga dagdag kaalaman na naihatid po natin sa ating palatuntunan. Mamayang kaunti, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam po ninyo kabayan, sa pag-aalaga ng baboy, ang isang dapat na isaalang-alang ng isang mag-aalaga ay ang lahi na kanyang gagamitin. Bukod sa tamang paraan ng pag-aalaga, nakasalalay din sa mataas at maayos na lahi ang pananagumpay ng isang mag-aalaga ng baboy. Tulad ng mga naiulat ng ating alamin. Alam po ninyo kabayan, marami sa mga nag-aalaga ng baboy walang ibinibigay na halaga sa lahing kanilang aalagaan. Ang iba pa nga ay nasabihang chapsuy ang alaga, halo-halo, mababang uri at ilang saling lahi na sa kanilang kawan. Kung kaya't ang resulta, mabagal na paglaki, inbreeding, malasakiting alaga na humahantong sa maliit na kita. Kung kaya't na ipapayo ng ating alamin ang pagsunodin sa mga payo ng mga dalubhasang maglaan ng panahon at kakayahan sa pagkuha ng mga magagandang lahi ng baboy. At ang mga ito ay maaaring makuha sa mga maayos na breeder farm. Hindi ba mawawala yung sinasabi nating likas o natural na paraan ng pag-aalaga kapag ka nanggaling sa isang breeder farm na kagaya ng John & John Farm? Yun nga ang kagandahan kasi we test for feed conversion. Yung baboy, kahit na hindi masyadong maganda yung feeds mo, kino-convert pa rin niya. Yun ang kagandahan ng John & John Farm. Kaya kung yung ba may mga growth hormone na talagang nilalagay doon sa baboy ninyo para lumaki? Wala. Sa amin talaga pure genetics. Ganon. We do not use growth hormones or mga meat enhancers. Ganon. Hindi. Kasi karamihan pagka yung kung ano-ano pinaglalagay, nagiging maskulado nga talaga, no? Yun ang difference. Yung mga barako namin, maskulado, pero pag nakita mo maglakad, fluid sila. Genetics talaga ang target namin. Yung bang mga pinag-uusapan natin, may kaugnayan yan sa mga diseases, to control and prevent diseases? Yan ba malaki ang magagawa ng magandang lahi para gumanda ang pag-aalaga ng ating mga kumukuha at bumibili ng baboy sa inyo? Siyempre, ang lahi, ang genetics, it will play a big part. But it's only one part. You have to management maganda dapat, nutrition maganda rin dapat. Kabayan, ang John & John Farm ay bukas para sa lahat ng mga kabayan nating nais na makakuha ng mga kaalaman ukol sa mga matataas na uri at magandang lahi ng baboy na dapat na maging bahagi ng inyong kawan at alagaan. Dagdag kaalaman mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers.
Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIDS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po natin, kabayan, ay mga kasagutan sa mga tanong at kahilingan mula sa mga nanonood ng ating alamin sa telebisyon, sa YouTube, sa Facebook at sa website ng ating palatuntunan. Q&A, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay, kabayan, patuloy po tayo sa ating palatuntunan sa araw na ito. Narito ang ilang punto mula sa ating mga nanonood ng ating palatuntunan. Una, mula kay Leo Gastar ng Metro Manila. Saan maaaring makakuha ng kompletong brochures sa pag-aalaga ng gatasing kalabaw? Alam po ninyo, kabayan, may mga handbooks po ang P-Card ukol sa mga bagay na ito. At ito ay available sa kanilang tanggapan sa Jamboree Road sa Los Baños, Laguna. Ganon din po ang mga handouts na hinihingi po ninyo ukol sa goat production. Ang isang request naman ay mula kay Danny Peralta. Ang kahilingan po ay ukol sa tipo o uri ng tilapia na pinararami ng ating mga nakaugnay mula po sa CLSU. Mayroon na po silang mga farmer cooperator ukol dito, kabayan. At isa rito ay ang nakaugnay naming farmer sa nasabing lungsod ng Muñoz sa Nueva Ecija. Ang FAST IDRC naman kasi isa sa pinakamaganda at tinatangkilik ng karamihan ng ating mga grower dahil sa kalidad nito na magbigay ng maayos at magandang kalidad ng tilapia. Kung pag-uusapan natin yung sinabi mo, may papel kang ginagampanan dito. Anong ginagawa mo para maisakatuparan mo yung mga proyekto na yan? Pinapanatili ko yung kalidad at kalidad ng ating tilapia upang sa ganun, pagka inalagaan nila ito, may serve din sa kanila yung magandang kita. Dahil ang tilapia na to, fast grower na, late maturing pa. Yeah. Pero ikaw, breeder ang sayo. Breeder po ako po yung multiplier. Ako po yung nagseserve sa kanila at nagsusupply sa kanila ng fingerlings na inaalagaan nila. Alam po ninyo, kabayan, huwag po kayong magpapapaniwala sa mga lumalabas na ulat na hindi maayos ang pag-aalaga ng tilapia sa Pilipinas. Paninira lamang po iyan. Alam po ninyo, makabago na po tayo sa pag-aalaga sa larangan ng pangisdaan. Ang mga feeds pa nga ay likas o natural, walang gamot, walang kemikal. Ang karamihang naibibigay sa ating mga alagaing isda na tulad ng tilapia. Q&A, kabayan, sa ating palatuntunan. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng Feed Pro.
Ang FeedPro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Nagyababi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na FeedPro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karne ng FeedPro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang akin po mga alagay talagang mabibigat. Sa FeedPro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang FeedPro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? FeedPro na! Mamaya po, antabay po kayo sa ating pagpapakitang gawa sa mga seminar na nahihiling sa ating palatuntunan. Pagkalipas lamang ng ilang paalala. Naku kabayan, napakarami na namang okasyon sa Pilipinas sa mga darating na buwan. Bukod pa sa eleksyon ng ating mga nasa pamahalaan, naririyan po ang Undas o Todos los Santos. Mabili po ang mga kandila. Pero bakit pa kayo mamimili, kabayan, kung pwede naman kayong gumawa ng kandila sa inyong sariling tahanan? Kaya attend na po kayo sa candle making seminar ng ating palatuntunan sa GSK. At habol po kayo sa darating na undas. May aliw na, may kita pa. At may pang-anibersaryo pa kayo, kabayan. At napag-uusapan po ang anibersaryo o kaya'y mga kapistahan o sa nalalapit na Kapaskuhan, kabayan, narito po ang isang pagpapakitang gawa tungkol po sa meat processing seminar ng ating palatuntunan. Phosphate or ultrabind 1 teaspoon. Yan, wala. Kaya dapat mini-measure lahat na. So yan po, asundan lang natin po. Ang curing, pwede yung dilag yan. Kasi ito po pampatagal. Pag pang-negosyo na siya, ma'am. Tapos, i-ano nyo, halo nyo siya. Kasi po, pag di nyo hinalo, bago lagyan ng tubig po, parang bubble gum, dikit-dikit. Kasi yung phosphate na, binder kasi siya. Yan, C2. C1 na po, yung napansin niyo. C2. Sa extenders tayo. 1/2 TVP. Itong TVP natin po, nag-expand. Nagsisip-sip ng tubig. Kaya po ito, tinawag na ito yung extenders. Isolate, 1 table. Kaya pag uwi nyo po, pwede na kayong gumawa. Tapos ito rin po, pork lang kasi yung ano natin, sample. Pwede nyo gawing chicken, fish, beef. O yan, 1 cup. 1:1 ang ating TVP. Pag 1 cup ginamit mo, tubig niya 2 cups. Ngayon 1/2, so dapat 1 cup. Yan, ma'am. Ngayon, C3. Ang asukal natin, siguraduhin nyo po kasi ang asukal, baka mamaya magkamali kayo, asin pala. Sayang na yung mixture mo. So, ang asukal natin, 6 tablespoon or 1/4. Pareho lang po yun. 2 table, tapos yan na po. Potato starch, sa huli natin lalagay yun, pag mix na. Kabayan, maaari kayong makapamili sa mga talaan po ng mga seminar po ng GSK sa ating palatuntunang ating alamin. Tawag lamang po kayo. Tingnan po ninyo sa Facebook ang mga nakatalang seminar ng ating palatuntunan. Lahat po ay may bigay na pakinabang. GSK, gabayan sa kabuhayan ng ating alamin.
Kabayan, muli po nating babalikan ang mga nalalahukan po nating pulong-pulong pangkabuhayan sa iba't ibang bahagi ng ating kapuluan. Tulad po ng sa bayan ng Igig sa Cagayan. Hatid po sa inyo bilang paglilingkod bayan ng FeedPro. Kabayan, tandaan po, sa FeedPro, lamang ang natural. Pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Everything you need to learn about our livelihood technology is now on DVD format. Get your copy now at the following branches. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin itatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng FeedPro. Ang FeedPro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Nagyababi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na FeedPro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karni ng FeedPro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang akin po mga alagay talagang mabibigat. Sa FeedPro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang FeedPro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? FeedPro na! Alam po ninyo, kabayan, ang buong Northeast Luzon na kinabibilangan po ng kahabaan ng Cagayan Valley ay sentro ng pag-aalaga ng baboy. Noon pa mang hindi patanyag ang modernong pag-aalaga ng nasabing hayop. At marami sa alagaan sa nasabing rehiyon ay ligtas sa mga sakit na naging problema sa ilang bahagi ng ating kapuluan. Kung kaya't nitong mga nakalipas na buwan ay pinagdarayo ng ating alamin at FeedPro ang ilang bayan sa Cagayan at Isabela at Nueva Vizcaya. At ang isang bayan na dinayo ng ating alamin ay ang bayan ng Igig sa Cagayan. Naging masigla at kapaki-pakinabang ang naganap na pulong-pulong pangkabuhayan sapagkat maraming natutunan ang mga dumalo po nating kababayan sa nasabing talakayan. Again, good morning po. Ako po si Jeremy at ako po ang marketing officer dito sa ProNatural Feed Corporation. At ang aming sales supervisor dito po sa Cagayan Valley at sa Tuguegarao area ay si Carlo Hibaya. Kung baka po nakita niyo po siya
lumilibot po siya dun sa labas. Malaking tao po siya. Siya po ang area sales supervisor, si Carlo po. At ang technical sales officer po namin dito ay si Vladimir. Kung nakilala po, ano po, Vlad? Siya po, kung may mga tanong po kayo at kung interested na po kayo gumamit ng FeedPro at kung gusto nyo, may balak po kayong magtayo ng baboyang walang amoy, si Vlad po ang kakausapin nyo dito at kukontakin nyo. Jeremy, pwedeng ipaliwanag po sa kanila kung ano ang katayuan ng FeedPro. Kung pag-uusapan natin dito, yung role ng FeedPro, kung pag-uusapan natin ay sa livestock and poultry at saka sa fishery programs. Okay, dito po kasi sa area at sa buong bansa din, ang pinopromote po talaga ng FeedPro ay natural feeds. Baboyang walang amoy at more importantly po, ang natural na pagkain na probiotic based na healthy para sa alagang baboy at healthy na rin po para sa food na kinakain natin. So, kaya po lumilibot po kami sa buong bansa para po i-promote tong magandang concept ng pagbababoy. At nais po namin pagpunta namin dito ay ma-encourage po namin kayo na gumamit din ng sistemang ganito at gumamit po ng feeds namin. At together, matransform po natin ang hog industry na maging mas healthy, mas environment friendly, mas sustainable. At para na rin po hindi lang po para sa atin at para na rin po sa ating mga anak at sa future generations to come. Carlos Balasi, Barangay Captain, Santa Rosa, sir. Igigagayan. Yung po bang barangay po ninyo, hindi po ipinagbabawal ang pag-aalaga ng yobabs? Hindi po, kasi pag ayaw mo na mag-alaga ng baboy, dapat lumayo ka sa barangay mo. Ganon. Kasi kung ang patakaran, sir, kung mabaho yung kapitbahay mo na dahil may alagang baboy, kailangan mag-alaga ka rin ng baboy. Parang hindi ka mainggit doon sa amoy. Pantay kayo, ano ha? Pero ngayon sir, dahil yung FeedPro, maganda, wala nang amoy, siguro wala nang mag-aaway-away sa mga kapitbahay, sir. Ayun. Anong barangay ito, sir? Barangay Santa Rosa, sir. Barangay Santa Rosa. Ano po ang medyo mayor na activity sa agriculture ng inyong barangay? Sir, mga farming, magtatanim, sir. Tanim? Naghahayo, pagtatanim din ng mga gulay, mga mais. Gaano ba kalaking barangay nyo? 300 hectares, sir. 300 hectares. And mas marami ang hayop, isda, o mas marami po ang mga pananim? Mas marami po yung pananim. Okay. Kayo po ba nag-aalaga, Kapitan Carlos, ng baboy? Yes, sir. Ilan po ang baboy na alaga ninyo? May 2 inahin po at saka may 6 na biik. May 6 na biik. So yung 2 inahin at saka yung 6 na biik, gumagamit na ba ng FeedPro? Hindi ba? Hindi pa, sir. May papangako ba ninyo sa akin? Buhay pa ba ang lola ninyo? Wala na, sir. Patay na. So, anong pangalan ni Lola? Gertrudes Duran, sir. Gertrudes Duran. Pwede ba natin sabihin, Lola Gertrudes, ipinapangako ko sa inyo na mula sa araw na ito, gagamit na ako ng FeedPro. Pwede, sir. Sige, ayun, si Lola. Lola, ipapangako ko sa inyo na ngayon gagamit na ako ng FeedPro. Yes, palakpakan niyo si Kapitan. Yan. Dadayo ako doon, Kapitan, ho? Yung pong ating ginagawa ngayon para sa PIGS at saka siyempre, yung pong paggamit po ng FeedPro, maipangangako ba ninyo kay Lola Gertrudes din na itutulong ninyo na ipagagamit natin sa mga nag-aalaga ng baboy? Opo, sir, na ipapangako ko na lahat ng constituent dito sa Igig, dapat magbago na sila. Gagamit na sila ng FeedPro para sa ganun. Walang amoy na malalanghap ng kanilang kapitbahay at saka gaganda siguro ang kita kung ito ang gagamitin, sir. Okay. Anong barangay yun? Santa Rosa.
kabayan, bukod po sa mga pulong-pulong pangkabuhayan, bahagi din ang ating alamin at FeedPro ng mga pagpapakitang gawa o exhibits ng mga kaganapan sa larangan ng pananakahan at pangisdaan sa Pilipinas, tulad ng AgriLink at iba pang pagpapakitang gawa sa Pilipinas na magiging bahagi ng ating pagtatanghal sa ating palatuntunan. Extension Service Kabayan, hatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng FeedPro. Kabayan sa FeedPro, lamang kayo sa lahat ng aspeto ng pag-aalaga ng baboy. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng FeedPro. Ang FeedPro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Sabi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na FeedPro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karni ng FeedPro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang akin po mga alagay talagang mabibigat. Sa FeedPro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang FeedPro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? FeedPro na! Okay kabayan, antabay po kayo sa ating palatuntunang ating alamin. Pag-uukulan po natin ng malawak na pansin at pagpapahalaga ang ating pong programang sinusubaybayan sa ating palatuntunan tungkol po sa Science and Technology Community-Based Project po sa larangan po ng produksyon ng palay. Dinayo po natin kabayan ang isang field day tungkol po sa makabagong teknolohiya sa pagtatanim ng palay at kapiling po natin kabayan ang P-Card na nakakasama po natin sa mga pagpapaunlad ng mga proyekto, mga programa tungkol po sa science and technology sa pamamagitan po ng ating palatuntunang ating alamin. Narito po tayo sa Barangay Esmeralda sa bayan po ng Balungaw sa lalawigan ng Pangasinan para po sa nasabing Field Day. At tabayanan po ninyo sa huling bahagi ng ating palatuntunang ating alamin. Pagkalipas lamang ng ilang paalala. Kabayan, naipakita ng mga dalubhasa ng P-Card at mga farmer leaders sa Barangay Esmeralda sa bayan ng Balungaw sa Pangasinan ang matagumpay na pagsasagawa ng isang katatapos na Science and Technology-Based Farm on Rice Integrated Crop Management Project na nilahukan ng mahigit na 40 magsasaka ng nasabing barangay. Ang nasabing rice project ay may layuning mapalaki ang ani at kita ng mga nagtatanim ng palay sa mga piling-piling lalawigan at bayan sa ating kapuluan. Tumagal ang nasabing proyekto ng halos 2 taon. Pinag-ukulan ng pondong pananalapi ng P-Card at ng mga kaugnay na ahensya ng ating pamahalaan. Ang katatapos na palasubukang proyekto sa pagtatanim ng palay ay sinundan ng isang field day at do'y binigyang buhay ng kanilang project leader na si Ginoong Ferdy Garcia ng Field Rice ang nagawang proyekto at masiglang paglahok ng maraming mga magsasaka. Ang proyekto pong ito ay nataguyod po ng LGU ng Balungaw sa pamamagitan po ng pakikipagtulungan ng Philippine Rice Research Institute at saka ang P-Card
So ang proyektong ito ay naglalayon na mapataas ang ani ng mga magsasaka patungkol sa palay. Isa rin po ang pagkakaroon ng mga pag-aaral tungkol sa mga makabagong teknolohiya sa pagpapataas ng ani ng mga magsasaka ng palay. So ito po ay may 2 taon na gaganapin at ito nga po ang pangatlong season ng ating pagtatanim dito sa Barangay Esmeralda. Sa buong Pilipinas po ay meron po tayong 6 na site na kung saan ating nataguyod itong proyektong ito. Meron po tayong 2 probinsya dito sa Luzon, 2 probinsya sa Visayas at 2 probinsya sa Mindanao. So kalakip po dito ay ang pagkakaroon po ng mapagkukunan ng mataas na kalidad na klase ng binhi ng palay. Kaya nga po ang mga lead farmer beneficiary po ay nabigyan po ng 20 kilong registered seed upang paramihin sa kanilang bukid at yun din po ang itatanim sa susunod na sakahan sakaling magkaroon ng magandang resulta o di kaya ay mapipili ng mga kalahok dito sa proyektong ito itong ating ipinamigay na variety. So dito sa umagang ito ay magkakaroon po tayo ng field tour upang sa ganon ay ating makita ng mga kalahok, ang mga magsasaka, ang kinahinatnan ng ating proyekto dito sa Barangay Esmeralda. So may 2 pong variety na itinanim dito, yun pong NSIC RC 222 at saka itong bagong labas na variety ng palay na NSIC 308. Bukod sa field tour na naisagawa, nagkaroon din ng isang talakayan ang mga dumalo at nasagot naman ng mga kinatawan ng mga ahensyang nagsagawa ng nasabing proyekto ang lahat ng mga kahilingan sa pagtatanim ng palay na pinangunahan ng PCARD. At sa isang maikling pangungusap, pinahalagahan ng PCARD sa pamamagitan ng kanilang kinatawan. Si Naida Pamulaklakin, Senior Science Research Specialist, ang naganap na proyekto na sinabi niyang makatutulong upang lalo pang lumawak ang kaalaman at kita ng mga nagtatanim ng palay. Magandang umaga po sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa mga magsasaka ng Esmeralda, Balungaw, Pangasinan. Sa mga cooperators po, yung mga magsasakang cooperators. Sa atin pong project lead, napakagaling na project leader. Siguradong ang kanyang mga, naniniguro po ako na ang kanyang isasubmit na mga proposal sa PCARD, maa-approve lahat. Kay Ginoong Danilo Imus, kay Ginoong Gilbert Rabara, kay Madam Oring, kay Madam Lenny, at sa lahat po ng naritong mga taga-Esmeralda at hindi taga-Esmeralda. Mga taga-CLSU po, at sa lahat po ng mga narito, napakaganda po ng pagpapaliwanag ni Ginoo, ng ating project leader na si Mr. Fernando Garcia, doon sa, sa project. Lahat po ng sinabi niya, napatunayan namin na tama naman po. At na ang objective po ng project na to ay gustong matulungan ng project ang mga magsasaka na umangat at umani ng malaki sa pamamagitan ng paggamit ng tamang pamamahala ng pagsasaka sa palay tulad po ng seed quality, nutrient management, water management at saka po pest management. Sana po sa pagkakataong ito ay ma-meet ng project ang target na kasi noon siya kinausap ko kanina, tinanong ko po kung doon sa 3 cycle niya kung na-meet na niya yung target nila na 120 tuwing tag-ulan at 150 tuwing tag-araw. Sabi po niya, hindi pa daw, may data na po sila pero hindi pa po nila na ipagsasama-sama para yan, para ma-i-announce na ganito po, na na-meet na nila yung Sana po tulad ng inaasahan ng PCARD,
ay sana po ay ma-meet nila itong target nila para matulungan po ang mga yun lang po naman ang aming tanging gusto. Wala po kaming hinihingi sa inyo kundi yung ma-meet nyo yung data para malaman namin na talagang na-meet ng project yung target tsaka yung objectives. Natutuwa po ako at sa pamamagitan ng kanyang paglalahad kanina ay nakapag-identify na siya ng mga in-identify na at in-adapt na ng mga magsasaka dito yung mga package technologies. At saka po nakapag-train siya ng mga farmer cooperators na napakamahalaga ho. Tsaka nakapag-form siya ng farmer cluster. Napakahirap yata hong mag-ipon ng mga projects ng mga farmers na magiging cooperator. Nauna po naming karanasan ay napakahirap po talagang ipaliwanag sa farmer na ganito kasi marami silang alam na sinasabi nila na malaki ang aming ani kasi ito yung sinusunod namin. Sa pagtatapos po ng isa naming project, saka lang po nila malalaman na tama pala yung ibinibigay namin sa kanilang mga intervention o yung science and technology intervention. Kaya nagpapasalamat po kami sa ating project leader dahil sa maganda niyang performance dito po sa project na to. Kundi po sa kanyang pamumuno, siguro po wala na po. Kasi yung iba po minsan, hinahayaan na lang nila, dahil lalo-lalo na po kung ang mga farmers o ang mga cooperator o katulad nyo, hindi sumusunod sa kanya. Marami pong salamat sa inyo at magandang umaga. Science and Technology Community-Based Farm on Rice Integrated Crop Management. May layuning maragdagan ang ani at kita ng mga nagtatanim ng palay sa Pilipinas. Ang nasabing proyekto sa produksyon ng palay ay naisagawa sa mga lalawigan ng Pangasinan, Isabela, Leyte, Negros Oriental, Sultan Kudarat at South Cotabato. Ang malaking bilang ng mga magsasakang kasapi sa nasabing proyekto ay mga siyentistang magsasaka. Piling-piling kababayan po nating nagsisilbing modelo sa pagtatanim ng palay. Science and Technology Community-Based Farm on Rice Integrated Crop Management, increasing farmers' productivity and profitability in selected irrigated provinces in the entire Philippines. Isang proyekto sa larangan ng pananakakan, proyektong ginagabayan at itinatangkilik ng PCARD, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources, Research